Supportan niyo po. Kanya po ma-upload. Rich Falcon. Pakisupport po, Falcon TV. Subscribe po natin, Kuya Rich Falcon. Rich Falcon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalingap partner. Opo. Rich Falcon TV. Shout out, mga kalingap. God bless. Marites, hello Ate Marites, kumusta na? Mrs. Paas, Paas PH. Ayan, supportahan po natin si Mrs. Paas PH. Thank you po. Kumusta ka na po? At di ba malapit na daw kayong lumipat? Biyaya po ng Diyos. Salamat po sa kila Kuya Bal, atin at Kalingap Rob, sa Bangkeng Kalingap at sa mga sponsor po na nagtulong sa amin at sa patuloy na tumutulong lalo na sa kalagayan ng Brother Paas. Kasi po, ang daming naranasan namin sa buhay. Umpisa yung sa akin, tapos ngayon naman siya naman, talagang grabe. Kung wala tayong Lord, Hindi biro. hindi na namin alam kung ano gagawin namin, lalo na sa akin. Kasi nauna ako, tapos ngayon naman siya. Pero yun talaga ang ginawa ko, kumapit talaga ako sa Lord, nagtiwala at nanalangin. At ito si Brother Paas, ay bagamat yung sa akin medyo malala din kasi cancer stage 3 sa breast. Tapos siya naman sa bitukan niya ay may bukol. Tapos yung result nga ng biopsy niya ay stage 1 cancer din. Pero sa akin, biyaya tabang ng Diyos, kahit nung time na yun, nakakakain ako, control nga lang, kasi nga yung mga bawal hindi dapat. Ang sa kanya talagang medyo malala. Kasi hindi Pero maganda po yung faith ni Brother Paas. Sabi niya, wala akong cancer. Opo. Wala kayong cancer. Opo. Amen? Amen. Yun na nga po, sabi ko Maganda yung lagi, faith niya. yung dinideklara na walang cancer, pinagaling ako ng Diyos. Amen. Yun din ang lagi kong kinukonfess noon. Praise God. Tapos kinapasaat ko yung mga spirit ng sakit ng cancer. Tapos yun ang sinishare ko nga sa kanya na wag mong angkinin yun. Sa pangalan ni Jesus, wala kang cancer. Tapos Amen. yung hinilingin natin sa Lord na makakain ka, kasi yun ang nagiging sanhi, kaya siya pumayat ng pumayat dahil hindi matanggap ng pagkain yung bitukan niya. At kahit gustuhin niya, ay hindi talaga naawa nga kami sa kanya, kasi pag kami kumakain, nakatitig siya na parang gustong-gusto talaga niya. Pero talagang kahit gustuhin niya, hindi talaga kaya kahit anong gawin niya. Tapos nung time na nagpa-order siya at may bisita ng sutanghon, ay siguro natakam siya kasi ang ganda naman talaga ng kulay sa bonok sa order na. Siyempre gutom po siya na nabigla siguro, napakain siya. Mamantika, tapos may mga karakarne, ibawal na nga yun sa kanya. Kumain siya ng kumain, tapos after mga lang minutes nagsusuka na, nandito pa nga yung kapatiran din natin sa JL Talisay. Yun, nagsusuka na siya. Wala na, tapos okay pa siya no, hanggang umuwi ng bisita namin, naka-live pa naman siya. Tapos nung pag nagla-live siya, nantong na ako, natulog na talaga ako kasi pag hindi ko sinabi ng tulog ko, matagal na ako di makatulog, late na. Kaya tulog na ako, tapos na siya nag-live. Alam ko pag naka-live na siya, pagkatapos siya matutulog na, yun pala pagka-live di na siya nakakatulog kasi pabalik-balik sa CR. Tapos nung nagulat ako, mga 11 na yun, sabi niya, Ling, may lumabas ba ka nagsuka sa nagsuka ko ng dugo. Tapos yun pala, nanghihina na nga po siya. Sabi, normal lang naman yung sabi ko nasuka siya. Pero that time, pag sabi niyang gano'n, siyempre nagulat din ako. Sabi ko, bakit may dugo? Sabi ko. Tapos, bumangon na ako, nakahiga kasi ako. Siya naman ang humiga. Nanghihina na ako, di ako makahinga. 11 na yun. Tapos sabi ko, okay ka lang ba? Sabi, tapos inaano ko ng katawan na matigas. Sabi ko, umupo ka, huwag ka humiga.
Tapos di ko na kaya, bubuhatin ko baka matigas na pala yung katawan niya. Nanghina na talaga siya dahil nga dun sa pagkarasukan niya, tapos yung may dugo. Siguro kinabahan na din siya. Tapos yun po nung hindi ko na makaya, sabi niya, kunin, igisingin mo si Daniel at patulong ka, di ko kaya na makaupo. Pero ang hina talaga ang boses na pinipilit lang niya. Tapos baba talaga ako, sabi ko, Dan! Nag-umpisa na doon yung kaba ko. Ay, Dan, bilis si Papa. Sabi ko, bakit? Tulungan mo ako din, hindi ko na kaya mapaupo. Ang tigas na ng katawan. Na paano? Sumuka daw siya ng dugo. Tapos yun, pumayag na niya. Papa, sabi na, ano po, tulungan na natin. Hindi na nga, nagtigas na siya. Tapos nawakan ko yung dito niya, yung paa niya. Kahit walang ilaw, tayo ko pa magbukas ng ilaw kasi nga hindi daw maganda pag naggaganyan, nabubukas siya dahil nakita ko na siya, naglalamig ng katawan niya, ng paa niya. Tapos pumitikit, sabi ko, liwag ka pumagit, sabi ko, dali, paupuin na natin si Papa kasi nga nakahiga, matigas. Sabi ko, para makaginhawa siya, di na nga po nakakahinga. Sabi ko, tapos yun, awa ng Diyos na paupo na namin, tinulungan na namin. Sabi ko, tawagin mo si ate. At hindi siya tulog na at napagod din sa linggo yun. Linggo nang kinabukasan pati may pasok na siya. Tapos yun po, nung hindi ko akalain, nung pag-upuna niya, sige na ang salita. Sabi na, parang doon pa namamaalam ba na. Sabi ni, Ling, I love you, Ling. Malan ng mga anak, malan yung mama niyo. Ayusin yung pag-aaral niyo, di na ako makakaabot sa paglipat natin sa... Yun, doon na kami na parang mamaalam na ba siya na... Sabi ko, huwag ka naman yung ganyan. Tapos yakan na kami, yakap namin siya. Sabi ko, huwag ka naman ganyan. Sabi ko, malilit pa mga anak-anak. Yung lalaki ko nga din naiyak. Nung time yan, talagang umiyak siya, sumigaw pa nga iyak. Huwag mo kami iwan pa. Sabi na, huwag mo kami iwan. Mag-aaral pa kami. Tapos sabi nga niya, payayamanin ka pa namin. Hindi pa tayo mayaman. Sabi niya, ganun. Huwag ka muna umalis. Huwag mo kami iwan. Yun, yakap kami. Tapos sabi ko, doon na natin ito sa ospital. Kaya lang wala man si Kuya Bal matawagan. Sabi ko, ay, sino kaya tatawagan natin? Ay, si Kuya Jason na lang, si 20 Boy. Kasi yun ang una napunta dito. Sabi niya, pag in case na kailangan, tawagan lang daw. Tapos, wala man ako kontak. Sabi ko, di ko na maisip sa yung cellphone niya. Sabi ko, sino kaya? Kasi may kapatiran kami dyan na, GIA. Ay, sabi ko, si Kuya George na lang. Sabi ko, Niel, kontak mo sa si Maji, yung asawa. Sabi mo, patulong tayo, dadali natin si Papa sa ospital. Sabi na, hindi natin to dito hahayaan. Pero sabi niya, hindi ako mapadala sa ospital dito lang. Kasi yung anak ko pala, pag naglabas na talagang tinawagan niya. Maya-maya, andito na sila. At may kasama pang dalawang pastor, yung Riael, kasi nasa Bagasbas pala. Kaya, dun talagang... Sabi niya, di na ako mapa-hospital. Talagang naano ko noon na kukunin na siya ng Lord kasi ayaw na magpa-hospital eh. Kasi pag gusto baga ay kapag ganun kalagayan, papayag siya kasi yung kalagayan niya. Tapos mag-pray na ako. Sabi niya, mag-pray kayo, mag-worship kayo. Yun na lang po, pastor, ang ginawa namin. Kaya awa ng Diyos. Talagang sabi ko, kukunin na ang asawa ko. Paano kaya ito? Sabi ko, nag-aaral ang anak ko. Di pa tapos ang bahay. Kung kailan malapit na kami na malipat. Tapos ganito naman siya. Iiwan na kami. Grabe na yung ko. Siyempre ako. Yung may opera baga din ako, grabe na yung kirot ng breast ko, yung dibdib ko. Parang na-stress ka bigla. Na-stress ka tapos sabi ko, ako naman na bumitaw ako. Sabi ko, baka mauna pa ako, nagkaba ko baga. Lalamig na nga din ako nung time na yun, kaso siya talagang inaano ko. Yung himas ko dito, sa likod, aplas ko ng oil. Review ko yung spirit of death sa kanyang katawan. Kasi na talaga, pastor, ay parang pilit na nga lang yung salita niya. Tapos yung sige na ang pipikit niya. Sabi ko, wag ka pumikit. Ginaganyan ko. Wag ka pumikit. Sabi ko, Ling, wag ka pumikit.
Tapos kasi yun, kinakabahan ako yung pagkatapos niya nung pagkarasalita niya, pag pumikit baga, yun na yun. Minsan napapanood ko lang sa mga pelikula, tapos sa amin, naranasan namin na tunay na buhay. Pero hindi talaga sa Lord, kasi sabi ko nga, salamat Lord, kasi hindi mo pa pinaintulutan na kunin ang asawa ko. Binigyan mo pa siya ng buhay at lakas. Noong that time na talagang, ay sabi ko, nasa isip ko na talaga, on time na yun, ay sabi ko nga, wala pa naman sila Kuya Bal, madadatnang ka, wala ka na, siyempre, nasa Cebu baga yun. Kaya nga. Sabi ni Kuya Rab kahapon, nasa Cebu baga kami noong time na yung brother Paas. Tapos, nabalitaan ko din yung nangyari sa inyo. Kaya, ayun, kahit nandun kami, iniisip nga din daw siya ng kaya, gabi. Sabi ko, ang Diyos talaga ay kapag hindi pa pala yung oras natin kahit sa ganyang sitwasyon, talagang saka yung panalangin, may kapangyarihan yung panalangin. Kasi kung wala ka panalangin at wala ka pananampalataya, kasi yung parang nag-aagaw yung spirit of death nun Pag kaaway, kapag natalo yung espiritu mo ng katawan, talagang matutuluyan ka na. Pero may nananalangin, tapos dumating pa nga yung tatlong Mga pastor nag-pray. Praise God. Pagkatapos po yung nag-pray, nagpintuhan na siya. Sabi ko, Lord, salamat Lord, dahil hindi mo pinahintulutan. Kala ko nga, di na madadatnan ng tatlong pastor Kasi medyo matagal. Sabi ko nga, ba't ang tagalin pala? Nasa bagas-bas, dyan lang po ang bahay niyan sa paunahan. So sabi ko, tagal naman nila. Kasi talagang sabi ko, pag hindi umayos, dadala na namin sa ospital. Pero nung dumating na yun, ayaw talaga niya. Sabi ko, Pastor, pag-pray na naman ako at mag-worship. Doon po, Pastor. Kumusta po si Brother Paz bilang asawa at saka tatay ng mga anak niyo? Ay, yan po, talagang nakita ko naman kung paano po siya sumuporta sa amin. Yung talagang buhay niya. Maliit pa lang sila. At tandaan ko nga noon, parang sabi niya, ayaw naman niyang yung bang, kasi pag sa pastor baga, ay yung living by faith lang, kung magkano lang, kasi may pamilya na siya, parang kukulangin. Pero sabi niya, may pagtawag ang Lord sa kanya, nung nagta-tricycle siya, nagpapastor pa rin siya at the same time. Pero sabi niya, kakayanin ko to kahit tricycle lang, nangungupahan tayo, may taguyod ko lang kayo. Minsan naawa ko niyan kasi maghapon na hanggang gabi, tapos minsan na walang kinikita. Minsan kahit bagyo na, nag-aalala na ako niyan, di pa dumadating na signal number 2 na yun pala, may nakuha sa kanyang na special. Minsan sa labo daw, sa baso. Sabi ko, may bagyo na nga, lakas na. Tapos kung nagkukuha ka pa ng special, kung madaga ng kakako ng mga kahoy nagbabagsakan. Tapos minsan namatayan nga daw siya, may tubig na, nagpatulong na lang ng mga nakakita sa kanya. Kasi yun nga po, bilang asawa at ama ng dalawang anak namin, di naman sila naging ganyang kalaki kung wala siyang tiyaga. Meron po bang naging pagbabago sa family mula nung na-declare na merong sakit kayo at saka si Brother Paas? Kumusta po yung relationship ng family? Ano po, yung sa aming family po kasi ay mula po nung sa akin nga ay ayun, nandun yung dati hindi kami gaanong close, yung hindi kami nabanding nung wala pa akong sakit kasi busy siya lagi sa trabaho. Tapos nung nandun nga, sinasabi ko sa kanya, kailangan sa family natin, kahit pa paano, mayroon din tayong banding para nandun yung close natin family. At nangyari po yun, lalo na nung nakasama na siya ni Kuya Bal at medyo may budget din naman, maglabas-labas, nabanding na kami, na eating fellowship kami family. Salamat po, minsan may nag-sponsor na magbanding kayo, family, kumain kayo. Salamat sa mga sponsor. At malaking tulong po talaga, Pastor, nung nasama na siya kay Kuya Bal at nakilala bilang Brother Paas. Kumbaga,
doon na po, yung di namin dati naranasan po namin ngayon. At yun nga po, yung isang pangarap namin na parang katang-isip lamang at parang hindi mangyayari, ay nangyari po yung lupa't bahay na magkaroon praise po kami God. ng sarili. Kasi po yun nga, ang dami nag-interview sa akin, sabi ko yun ang laging dinadasal ko nung palipat-lipat kami kasi walang naman napapagod. Pag malipat kami, ako maimpake lahat. Pagdating sa lilipatan, ako din maglalabas lahat. Kasi asawa ko, tricycle nga, mga anak ko maliliit pa yan. Kaya sabi ko, nakakapagod naman ito. Sana bigyan mo din kami ng sarili at lupa at bahay namin na pagmulas namin na paglipat namin, di na kami maglilipat ulit. At yun po, linoob ng Diyos na sama siya kay Kuya Bal. At kaya laking utang na loob namin, tatanawin namin yan habang kami nabubuhay. Pamilya ni Kuya Bal at Kalinga Prab. Sa lahat ng naging friends namin dito sa Pinas, sa ibang bansa, mga di namin kakilalang tao mula nung nasa Kuya Bal na siya, maraming mga naging friends namin. Minsan, hindi namin na-expect na yun nga po, mayroon kami mga nakilalang sumuporta para makapagawa kami ng bahay. Kaya, salamat talaga. Hindi ko talaga matawaran na ang Diyos ay tapat na ano man ang hilingin natin ay ibibigay niya sa tamang panahon lang tayo sumuko. Amen. Kaya salamat sa Diyos at pinatunayan niya maging sa akin. Akala ko nga hindi na ako aabot ng isang taon dahil sa nadeklara din sa akin na cancer stage 3 sa aking breast. Pero siguro po mga 2 years na po. By February yung aking years. Wow, praise God. Dito biyaya ng Diyos. At malakas kayo. Opo, at yung pag-CT scan ko po ay nag-negative po. Kaya, Amen. Praise Praise God po talaga. At nawa po tuloy-tuloy po ang talagang complete healing sa akin. Breast, Amen. at sa lahat ng organs ko. At ganun din ang panalangin natin sa katawan ng aking asawa. Amen. Kasi sabi nga, hindi natin alam ang kaisipan ng Diyos ay mas mataas kaysa kaisipan natin. Ang mga kaparaanan ng Diyos ay masigit na mataas ang kaparaanan ng Diyos kaysa kaparaanan natin. Alam ko po na may gagawin ang Diyos. Kung paano gumawa siya sa akin, ganun din siya gagawa sa kanya. Alam mo nga po, Pastor, talagang pinapatatag lang kami ng Diyos kasi sabi ko nga kung ako hindi ko yun naranasan, na experience na ganun, ay baka ngayon nalugmok na din ako at panghihinaan ng loob. Amen. Pero dahil sa naranasan ko, tinuruan ako ng Diyos na paano ka maging matatag sa kabila ng ganun. Nung time na yun, sabi ko din katulad ng prayers niya, kung kaluban mo ako, Lord, na kunin na, wala ka ng plano. Kunin mo na lang ako, huwag mo na ako pahirapan kasi ayaw ko talaga magpa-chemo at gusto nun ng doktor, alisin na yung breast na isa. Ayaw ko kasi alam kong may gagawin ng Diyos na siyang dakilang manggagamot. Siya ang magpapagaling sa akin na kahit di ako makimo, umaalis yung breast. Alam ko na walang mahirap sa Panginoon. Kung sa tao may mahirap, sa Diyos walang mahirap. Amen. Talagang, yun po talaga napatunayan ko po, Pastor, na kapag ikaw talaga kumapit sa Diyos, magtiwala, manampalataya at handa kang sumunod sa nais ng Diyos. Ang mga bagay na yan ay gagawin ng Diyos. Kaya din sabi ko sa asawa ko, may mission ka pa na gagawin dito Amen. sa lupa. Mhm. Yan ay hilingin mo sa Diyos, panalangin mo. Kasi kung wala ka ng mission, nung time na yun, kinuha ka na ng Diyos. Yes, Kasi sir. talagang sabi ko nga, mawawalan na yata ang ama ng ang dalawa kong anak at mawawalan na din ako ng asawa. Sa aking kaisipan yun. Pero ang kaisipan Iba ang kaisipan ng Diyos. Siyang nakakalam ng lahat. Alam niyo po, pwedeng itong nangyayari sa inyo is in the long run, a living testimony eh. Opo. Kasi dumating kayo sa punto na kayong mag-asawa ay nagkaroon ng ganitong problema sa pangangatawan. Pero andyan ang Diyos na buhay na pinagtitiwalaan natin, na alam niyang yung ating pananampalataya na kayo ay gagaling.
pwede ngayong araw na to, babaligtarin ng Diyos ang sitwasyon. I-declare natin na babaligtarin na ni Lord ang sitwasyon ngayon. Yung kahirapan ninyo ngayon at yung suffering ninyo ngayon ay pwedeng tumigil na ngayon at mapalitan na siya ng pagpapala. Yung buhay ninyo ay maging living testimony sa lahat ng tao, no? Napakalaking impact po niyan, kagaya ngayon kayo ipinagaling ng Diyos. Maaaring si Brother Paz mamaya kakain na at hindi na pasusukahin ng Panginoon. So yun po yung prayer natin, na hindi tayo nagdadalawang isip dahil kilala natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Pwede natin i-declare yan. Lord, thank you for complete healing today. No? At si Lord na ang mag-heal ng lahat ng kung anong mayroong pa dyan. So, salamat po, no, Ate Tess o Mrs. Paas PH. Yeah, maraming salamat. At kay Brother Paas na patuloy na lumalaban dahil yung kanyang pananampalataya at pagkakilala sa Diyos ay iba, no? Ayan, so thank you so much po. Magandang buhay sa ating lahat. Patuloy po natin suportahan Mrs. Paas PH and Brother Paas. Ayan, maraming po salamat sa inyong lahat. Salamat din po. God bless po. Salamat. God bless po. Salamat po sa lahat ng mga viewers, sponsor, mga subscriber po ng buong Team Kalingap sa pamumuno ni Kuya Bal at Team Kalingap Rab. At salamat po Kuya Reds Vlog sa pagdalaw, pag-pray mo nyo lagi sa amin. At sa lahat na nanalangin na po sa aming mag-asawa po at sumuporta even sa financial po. Yeah. Kami, Thank you po kay Ate Adelaida Noguchi na nagpaabot ng pagmamahal. Kay Ma'am Adelaida Noguchi. Noguchi po. Salamat po sa blessing niyo po na pinaabot kay Brother Paas. Ang Diyos na po magpala sa inyo. Ingatan kayo saan man po kayo naroon. Ang inyo pong buong pamilya po. Thank you so much po. We love you all po. See you again na next vlog ni Kuya Rick. God bless. God bless Magandang po. buhay. Magandang buhay. God bless. Bago man tayo maghiwalay ngayong araw na to, bukod sa binigay ni Ate Adelaida Noguchi, ay gusto ko ring magbigay ng pagpapala sa'yo. At yan, pagpasensyahan nyo na at nawa ay makatulong po sa inyo ito. Malaking tulong. Kahit nga di ka na mag-abot eh. Alam ko naman yung kalagayan mo rin eh. Thank you so much. Pero Thank you Lord for this blessing Lord. Ibalik mo ito kay Rich, Falcon. Higit pa sa kanyang inaasan at dalangin ko po. Ikaw po magdala ng maraming viewers sa kanya. Yes. Thank you, Lord. Sa kanyang YouTube. Batid mo ang laman ng puso niya. I-honor mo lahat ang gagawin niya. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you so much, brother. Thank you so much po. Salamat po, Ate Tess. Salamat po ng blessing. Apo. Diyos na po magbalik sa inyo ng higit pa kayo inaasahan. Kumusta po ako kay ate? Apo. Nasa po siya. Salamat po. God bless. Thank you po. Paano, brother? Mapunta muna ako doon at may lakad din ako ngayong araw na to. Thank you din sa God bless you. Salamat po. Thank you po. Kayo sa inyong mga lakad. Salamat. God bless you. Ang sabi ng Bible sa unang Korinto, Kapitulo 13, mga talatang 4 hanggang 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi may inggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Talatang 13. Samantalang nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Hindi po natin matatawaran ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. At di rin natin matatawaran ang pagmamahal ng asawa sa kanyang kabiyak. Kaya anuman ang dumating, anuman mga pagsubok ang ating maranasan, manatili lamang po tayo sa pag-ibig ng Diyos at umasa na may magagawa ang Diyos para sa atin. Ito po ang tunay na pag-ibig, nagtitiis, nagmamahal hanggang wakas. God bless.